isa sa inyo. Ihanda na po natin ang ating mga puso at ang ating mga isipan upang magpuri, sumamba sa ating dakilang Diyos sa umagang ito. Amen. Christian soldiers marching as to war, with the word of Jesus going on before. Christ the royal master leads against the foe, forward into battle, see his banners go. Christian soldiers marching as to war, with the word of Jesus going on before. Like a mighty army moves the church of God. Brothers, we are treading where the saints have trod. Not divided, all one body we, one in hope and doctrine, one in charity. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the word of Jesus going on before. Crowns and thrones may perish, kingdoms rise and wane, but the church of Jesus constant will remain. Gates of hell can never against that church prevail. We have Christ's own promise, which can never fail. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the word of Jesus going on before. Onward, many people, join our happy throng. Blend with us your voices in the triumph song. Glory, Lord, and honor unto Christ the King. This through countless ages, men and angels sing. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the word of Jesus going on before. Samahan niyo po muli ako sa pagbasa ng banal na kasulatan na matatagpuan sa Awit 1:1-3. Ang sabi po rito, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Amen. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa oras na ito, sa araw pong ito, na muli po ninyong ipinagkaloob sa buhay ng bawat isa sa amin. Dalangin po namin na patuloy niyo po nawa kaming samahan, gabayan sa aming pananambahan sa pamamagitan ng online service na ito.
Lord, wala po kaming kayang gawin kung wala ka sa aming kalagitnaan. Kaya dalangin po namin, samahan niyo po kami, pangunahan niyo po kami sa aming pananambahan sa mga oras na ito. Humihingi rin po kami ng kapatawaran sa lahat-lahat ng mga pagkakasala, pagkukulang namin sa inyo, sa isip, sa salita at sa gawa. At dinadalangin namin ang kaayusan, katagumpayan sa aming pananambahan sa mga oras na ito. I-bless niyo po, Lord, ang lahat ng may mga bahagi sa umagang ito, lalo na po, Lord, ang aming mensahero na inyo pong ipinadala sa mga oras na ito. Salamat po, Ama. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Cause it's you.
bawat isa, nagpupuri, nagpapasalamat, sumasamba, dumadakila, umaawit sa iyong harapan. Panginoon, sa mga oras na ito, nagpapasalamat po ang bawat isa na nagsing po kami na sa araw na ito. Tunay nga po, Panginoon, na nagpupuri kami sa mga oras na ito. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Hindi ka nagmamahalin, hindi ka nakukulang, Panginoon. Patuloy na iniingatan niyo po ang bawat isa sa amin sa panahon ng pandemya, Panginoon. Muli po, maraming salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig niyo sa mga biyaya, Panginoon, na natatanggap po namin. Maraming salamat po. Tunay nga, Panginoon, ng mga awiting ito,
matanda man o bata man ang may kalaman sa salita ng Diyos. Itimo ito sa ating mga puso at isipan. Ang memory verse for the week ay matatagpuan sa Awit chapter 63 verse 1 to 2. O Diyos, Ikaw ang Diyos, Diyos na lagi kong hinahanap, ang uhaw kong kaluluwa'y tanging Ikaw yoong hangad para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas bayang mong sa santuaryo sa lugar ng dakong banal. Ikaw rooy mamasdan ko sa likas mong karangalan. Tayo po ay manalangin. Diyos namin banal at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa isang masaganang buhay at malusog ng katawan ang iyong pinagkaloob sa amin. Salamat pagkat binigyan po kami ng bagong araw at pagkakataon na muli naming nagampanan ang aming mga gawain at maisakatuparan ito ng may maayos, matagumpay at puno ng pag-ibig. Naway, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming nagawang pagkukulang at mga pagkakasala. Humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon. Gabayan at basbasan mo kami kasama ang aming mga pamilya. Bigkisin mo po kami palagi ng iyong pagmamahal. Inihiling din po namin, O mahabaging Diyos, ang proteksyon at kaligtasan ng bawat isa, lalo na sa banta ng bagong COVID variant na Delta at Lambda na walang mapahamak sa amin. Maraming salamat po sa buhay at kalakasan na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Samahan mo ang mga kapatiran naming may mga karamdaman, mga matatanda sa iglesia, may pinagdaraanan at mga alalangin. Hawakan mo sila ng iyong awa at abang at ibigay ang ibayong pagpapala. Tunay kang dakila, O Diyos. Ikaw lang ang aming Panginoon at tagapagligtas magpakailanman. Amen. Purihin ng Panginoon, magandang umaga po sa ating lahat. Ang pag-aaral po natin sa umagang ito ay makikita natin sa aklat ng mga taga-Pilipos. Ito po ay liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos sa Macedonia noon po siya ay nakakulong sa Roma. Meron pong dalawang level of understanding tayo na makikita sa aklat na ito. Una po ay ang malalim na pag-aaral sa katotohanan sa doktrina tungkol kay Kristo o yung Christology na nagbibigay sa atin ng malalim na kaunawaan sa kalikasan at gawain ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa po yung kahalagahan ng praktikal na pamumuhay bilang mga Kristiyano. Sumulat po si Pablo sa kanila upang turuan sila sa paano mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Binigyan po tayo ng halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo. Sinasabi po nito sa atin na sa pagsunod sa kanyang halimbawa ay maaari po tayong magtagumpay sa ating buhay Kristiyano. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay pinamagatan nating Strengthening Your Grip on Attitudes. Isinulat po ni Apostol Pablo kung ano yung pag-uugali na dapat taglayin ng mga Kristiyano. Ang sabi ko sa aklat ng Pilipos, Kabanatang 1, talatang 27, kaya nga mga kapatid, pagsikapan niyong mamuhay ng nararapat ayon sa magandang balita ni Kristo. Anumang hindi inaasahang pangyayari, kabiguan o kahirapan ang ating maranasan, dapat po tayong tumugon na taglay yung pag-uugaling gaya ng kay Kristo. Dapat po tayo ay matibay na manindigan para sa ating pananampalataya. Ito po yung tagubili ni Apostol Pablo. Sabi po sa Pilipos chapter 2 verse 5, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Tinatalakay niya po yung pagiging mapagpakumbaba at hindi pagiging makasarili sa ating pong pakikipag-ugnayan sa iba. Hinimok din niya po tayo sa aklat ng Efeso chapter 5 verse 1 na yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan niyo siya.
Inutusan din tayo na tularan ang modelo ng pag-uugali na ipinakikita o pinakita ng ating Panginoong Jesucristo at maging maliwanag po na refleksyon ng ating Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi pa nga ho sa Matthew chapter 5 verse 16, kayo din naman, dapat niyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Pinanatili ni Jesus yung angkop na pag-uugali sa bawat sitwasyon. Natatandaan po natin na nanalangin siya para sa lahat ng bagay at hindi na balisa para sa anumang bagay. Tayo din naman ay dapat na hanapin ang gabay ng Diyos sa bawat aspeto ng ating mga buhay at asahan po natin siya na isa sa katuparan ng kanyang perpektong plano o yung tamang plano ng Diyos para sa atin. Hindi kailanman pinanghinaan ng loob si Jesus o ipinagtanggol man ang kanyang sarili. Ang kanyang layunin ay bigyang kasiyahan ng Ama sa halip na gawin ang kanyang sariling nais. Sa gitna po ng mga pagsubok, siya ay naging matyaga. Sa gitna po ng mga pagdurusa, siya ay puno ng pag-asa. Sa gitna ng mga pagpapala, siya po ay mapagpakumbaba. Kahit na po sa gitna ng panlalait, pang-aabuso at paglaban ng tao. Ang sabi nga ho ng aklat ng unang Pedro, kabanatang 2, 23, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Dapat bawal judgmental. Isinulat din po sa Philippians chapter 2 verse 1 and 2. Sabi, hindi ba't masigla kayo dahil na kay Kristo kayo? Hindi ba't masaya kayo dahil alam niyong mahal niya kayo? Hindi ba't may mabuti kayong pagsasamahan dahil sa banal na spiritu? At hindi ba't may malaki o malasakit at pangunawa kayo sa isa't isa? Kung gayon, nakikiusap ako na lubusin ninyo ang kagalakan ko. Magkasundo kayo't magmahalan at magkaisa sa isip at layunin. Yan po yung ang salita ng Diyos version ng banal na kasulatan. Ano po ang ibig sabihin nito? Na sa atin pong pakikipag-isa kay Kristo ay naranasan po natin yung kasiglahan, naranasan po natin yung kanyang pagmamahal, at yung pag-iibigan bilang mga magkakapatid. Meron po tayong mabuting pagsasamahan dahil sa banal na spiritu. Meron po tayong pagmamalasakitan at pag-uunawaan. At dahil naranasan po nila yung mga ito po ang nagpuno ng kagalakan ni Pablo o ni Apostol Pablo sa dalawang paraan. Una po, they were at the same mind or yung united in their purpose and motivations. Nagkaroon po sila ng pagkakaisa sa isip at layunin. Pangalawa po, they were to be united in love. Sila po yung nagkakasundo at nagmamahalan. At bilang mga Kristiyano, we have the God-given ability to put on our minds on those things that build up, strengthen, encourage, and help ourselves and others. Upang matagumpay po nating may sulong yung misyon ng ating Panginoong Jesucristo. Nangangailangan ito ng pagkakaisa ng isip at layunin, gayon din po yung pagkakasundo at pagmamahalan. It must be done by a unified church, which is His instrument for calling out a people from the nations for the sake of His name, upang tawagin ang lahat ng mga tao upang patuloy na itanyag si Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ano po kaya yung mga pag-uugali ang dapat nating taglayin na ayon sa larawan at halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo? Meron po tayong makikita dito. Una, yung attitude of unselfish humility, yung hindi makasariling pagkapakumbaba. Sa aklat po ng Pilipos, kabanatang 2, talatang 3 at 4, makikita po natin na ang sabi po ay ganito, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagkapakumbaba, iturin yung higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. When we strengthen our grip on attitudes, a great place to begin is with humility. Authentic and gracious unselfishness, sabi nga po ng banal na kasulatan. And our best example, of course, is Jesus Christ, ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi pa nga po dun sa chapter 2, verse 5 to 8 ng Pilipos, naway magkaroon kayo ng kaisipan na katulad ng kay Kristo Jesus, kahit taglay niya yung kalikasan ng Diyos,
hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Pinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Binigyan po tayo ni Apostol Pablo ng pinakadakilang paglalarawan ng kababaang loob na nagdudulot ng pagkakaisa. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Salamat po sa halimbawa ng ating Panginoong Hesus. Wala nang higit na halimbawa ng pagkapakumbaba kaysa sa walang hanggang Diyos na naging isang tao. There's no greater example of humility than the eternal God becoming a man. We should strive to be selfless rather than selfish. It is through humility that we become more like Christ. Ito naman po yung habol natin. Ito naman po yung nais natin, ang maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Bagamat siya po ay Diyos, ngunit hindi niya ginamit ang kanyang katayuan bilang Diyos upang makuha niya o gawin ang nais niya. Hindi niya po inisip yung kanyang sarili. Ang inisip niya po yung kapakanan ng iba. Siya po ay naglingkod para sa atin. Sabi po ng verse 7, hindi lamang niya inisip yung kapakanan ng iba, kundi siya po mismo ang naglingkod para sa kapakanan natin. Sabi po ni Warren Wiersbe, He was the God-man, deity and humanity united in one, and He came as a servant. Siya po ay pumunta para sa atin bilang alipin. Sabi po ng Matthew chapter 20 verse 28, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Hindi ho natural sa atin yung maglingkod sa iba. Minsan mas gugustuhin pa nga natin tayo yung boss, tayo po yung susundin, tayo po yung paglilingkuran. Hindi ho natural sa atin yung ibaba yung ating pagkatao dahil na rin siguro sa antas ng pamumuhay na meron tayo. O marahil sa ating taglay na galing, karanasan, o yung pinag-aralan. Subalit napakaganda pong halimbawa ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ito po ang dapat na ating tularan. Ang pag-iisip sa iba o pag-iisip sa iba ng higit sa ating sarili ay nagbibigay daan upang tayo maglingkod na katulad ni Kristo. Ano pa ho nakita natin dito? Siya po ay nagsakripisyo para sa atin. Sa verse 8, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Jesus sacrificed Himself for the sake of others. Marami po siguro sa atin ay maaring maglingkod para sa iba. Subalit kung ito po ay nangangahulugan ng pagsasakripisyo, maaring magdadalawang isip po tayo na gawin ito. Nakakalungkot isipin ang pagkatakot po natin na magsakripisyo ay nagiging dahilan para hindi natin maranasan yung bunga nito. Ano po yung bunga nito? Yung lubos na kagalakan. The joy unspeakable that comes from knowing we are glorifying God. Ang Diyos ang nabibigyan ng kaluwalhatian ng papuri sa lahat ng ito. Sabi po ni Warren Wiersbe, the person with a submissive mind does not avoid sacrifice. He lives for the glory of God and the good of others. And if paying a price will honor Christ and help others, He is willing to do it. Tingnan niyo po, napakagandang patotoo ang buhay ng Panginoong Yesus na dapat maging patotoo din ng buhay ng bawat isa sa atin na tayo po'y handang magsakripisyo para sa kapakanan ng iba. Ano pa ho nakita natin dito na siya ay nagbigay kaluwalhatian sa Diyos Ama. Sabi po sa verse 9 to 11, dahil dito siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Sa ating pong pagsunod sa Diyos na nabubuhay para sa kapakanan ng iba, magkakaroon po tayo ng mga pagkakataong maisabuhay ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng paglilingkod at pagsasakripisyo. At ang lahat ng ito ay magbibigay ng kaluwalhatian, ng papuri, ng pagsamba sa ating Panginoong Diyos.
Ano pa po yung makikita natin? Number 2, yung attitude of positive encouragement. Yung positibong paghihikayat. Ang sabi po dun sa verse 14, sabi po, gawin ninyo ang lahat ng bagay nang walang reklamo at pagtatalo. Sa tingin ko lang po, parang mahirap para sa atin mawala talaga yung pagrereklamo at pagtatalo. Mas madali kasi para sa atin na makita yung negatibong mga kaisipan o yung mga bagay na hindi maganda. Dala po ng ating pang-araw-araw na kaabalahan at yung mga nakakairatang mga bagay na minsan hindi ho natin maiwasan talagang makita. Ito po yung kadalasan yung mga natural na reaksyon natin sa mga kaganapan sa ating mga paligid. Yung kaguluhan sa mahabang pila sa vaccination, yung mga nagpapabaksin dyan, yung hindi maayos na pamamahagi sa ayuda, nakakainis na paiba-iba yung mga polisiya ng pamahalaan sa ating mga quarantine classification na parang nakakapagod na. Paulit-ulit na violations ng iba sa mga health protocol. Isama pa natin yung samot-saring mga kaganapan sa ating mga bahay at yung mga issue sa ating mga workplace at marami pang iba. Pero ito po ay isang hamon sa ating buhay bilang mga tagasunod ni Kristo at bilang bahagi ng kanyang iglesia. Ang buhay po na kalugod-lugod sa Diyos ay dapat na umiiwas sa pagrereklamo at pakikipagtalo, kundi dapat na maglingkod sa Diyos na may pagkatakot sa Kanya at nagbibigay galang sa Kanyang pangalan. Those who serve the Lord should not be known for arguing, but for humble service. Yung isa pong paglilingkod na mayroong pagpapakumbaba at pagmamahal sa Panginoon. Mahalagang ugali ng isang Kristiyano yung paghihikayat sa paggawa ng mabuti at pagkapasalamat sa mga bagay na kaloob ng Diyos. Ito po ang magdudulot ng pagkakaisa at tapat pagmamahalan sa bawat isa. Ano pa ho yung makikita natin? Number 3, yung attitude of genuine joy o yung tunay na kagalakan. Sabi po na aklat ng Pilipos, chapter 3, verse 1, sa wakas mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon. Sa chapter 4, verse 4 to 7, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadaman nyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mababalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingilin nyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pagpapasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang pagkakaroon po ng kagalakan sa Panginoon ay hindi nangangahulugan, hindi na tayo madidepress o malulungkot. Sabi po, to rejoice in the Lord always is not primarily a matter of feeling but of obedience. Ito po ay isang utos na 2 beses inulit para bigyan ng diin upang hindi po natin ito maiwaksi. Ito po isang utos na dapat nating sadyang piliin upang sundin, lalo na kung tayo po ay nasa mahirap na kalagayan. It has to do with our attitude, which depends on our mental focus, which depends on our choice o yung ating pong pagpili. Ang pagpili po na magalak ay madalas na hindi sumasang-ayon sa kung ano yung ating nararamdaman o yung sitwasyon natin. Kapag dumadaan po tayo sa mga pagsubok, kapag hindi po tayo naitrato ng tama, kapag binigo tayo ng mga tao o nabigo tayo sa mga pangyayari, naharap po tayo sa isang desisyon. Gugustuhin ba nating magalak sa Panginoon o papayagan na lang natin yung ating sarili na maging malungkot na lang? Ang sabi po, to rejoice in the Lord always is an attitude of contentment and hope that transcends circumstances. Naroon po yung contentment at pag-asa na magdadala sa atin ng tagumpay upang malakpasan ang mga mahihirap natin na dinadaanan. Maging sa pandemyang ito, wala ho tayong ibang choice kundi tanggapin at i-enjoy yung kabutihan ng Panginoong Diyos na ipinaparanas sa atin sa kabila ng kahirapan. Yun pong attitude of genuine joy, naroon po yung ating pag-asa at pagtitiwala sa Diyos na siya ay may kapangyarihan sa ating buhay. At siya ay gumagawa ng kanyang layunin para sa atin sa lahat ng sitwasyon o panahon. Natutunan po ni Apostol Pablo na maging kontento sa lahat ng sitwasyon. Sabi po ng Pilipos chapter 4, verse 11 to 13, ang bawat sitwasyon para kay Apostol Pablo, kasama na rito yung ilang matitinding pagsubok,
sa ilang mga pangyayari kung saan siya ay halos mawala na ng pag-asa. Ang sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 1 verse 8 to 10, nais naming malaman ninyo mga kapatid ang tungkol sa mga paghihirap na sinapit namin sa Asia. Sapagkat napakabigat ang aming naranasan doon na halos hindi namin nakaya. Ano pat nawalan kami ng pag-asang mabuhay. Ngunit kami mismo ang tumanggap ng hatol ng kamatayan upang kami ay huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay sa mga patay. Sabi po sa verse 10, siya na nagliligtas sa amin mula sa gayong tiyak na kamatayan, ang patuloy na magliligtas sa amin. Umaasa kami na patuloy pa niya kaming ililigtas. Ano po yung food for the right attitude? Dahil mahalaga po yung pagpili sa tamang pag-uugali o attitude, kailangan po na laging meron tayong tamang pag-iisip. Ang sabi po ng Pilipos chapter 4 verse 8 to 9, bilang pagtatapos mga kapatid, laging yung isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang sabi po, let your mind dwell on these things. Pagtuunan po natin ng pansin yung mga bagay nito. Napakaganda ho ng binanggit ni Apostol Pablo. Hindi yung mga bagay na mali, haka-haka o kuro-kuro o chismis lang. Kundi sabi po, dapat yung mga bagay na totoo. Hindi po yung mga bagay na corrupt, immoral, degraded, kahiyahiya, kundi dapat yung mga bagay na marangal, sabi po. Hindi yung mga bagay na hindi makatarungan, kritikal at negatibo, kundi dapat yung mga bagay na matuwid. Hindi po yung mga bagay na marumi, makalaman, malaswa, no? Kundi dapat yung mga bagay na malinis. Hindi po yung mga pagtatalo-talo, pag-aaway-away, pagkakampi-kampi, kundi dapat yung mga bagay, sabi po ni Apostol Pablo, na kaibig-ibig. Hindi po yung paninirang puri o kasinungalingan, kundi mga bagay na nagiging sanhi ng pagdaloy ng biyaya, mga kagalang-galang. Nasa atin po lagi yung pagpili, kung anong pipiliin natin sa lahat ng sitwasyon na atin pong pinagdadaanan. Pero sana piliin po natin yung tama, piliin po natin yung totoo, piliin po natin yung bagay na magbibigay ng kaluwalhatian para sa Panginoon. Dapat po na laging tandaan natin yung pinakalayunin sa atin ng Diyos bilang kanyang mga anak ay yung pagbabago ng ating pag-iisip para maging mga banal. Nais niya pong lumago tayo sa ating buhay spiritual at maging katulad ng ating Panginoong Hesus. Ang pagiging katulad ni Kristo ay pagbabago ng ating mga pag-iisip. Kaya muli po sinabi sa atin Apostol Pablo, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban, sa gayon magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Sabi po sa Roma chapter 12 verse 2. Kalooban po ng Diyos na magkaroon tayo ng makadiyos na pag-iisip at pag-uugali at dapat po na makikita sa atin yung bunga ng banal na spirito at nagsisikap na hubugin ang ating mga buhay para magkaroon ng isang buhay na mabunga, epektibo at nakalulugod sa ating Panginoong Diyos. Ito po ang hamon sa ating buhay. Ito po ang nais ng Panginoong Diyos na lagi ho nating panghawakan ang magagandang pag-uugali na nakita natin sa ating Panginoong Hesus bilang ating pinakamabuting halimbawa ng lahat ng bagay na mabuti. Tayo po'y dumulog sa Panginoon, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po dahil ipinaalala mo sa amin, Panginoon, yung pagkapalakas sa mga bagay na dapat namin maging ugali sa buhay bilang mga anak ng Diyos. Salamat po sa patotoo at halimbawa ng aming Panginoong Hesus na amin pong naistularan. Tulungan mo po kami, Panginoon. Patawarin mo kami sa mga bagay na nagagawa namin na hindi nagbibigay ng kaluguran sa iyo. Mga bagay, Panginoon, na nagiging dahilan ng amin pong pag-aaway-away, hindi pagkakasundo. Kundi palitan mo po, Panginoon,
ang aming pag-iisip ng katulad ng kay Kristo, ang aming pag-uugali ng katulad ng aming Panginoong Yesus. At samahan mo po kaming lumakad sa mundong ito na mayroong buhay na nagtatagumpay sa anumang mga problema, sa anumang mga pagsubok. At maranasan po namin ang buhay na magbibigay ng kaluguran para sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. At nawa ay patuloy ka pong sumama sa lahat ng aming gagawin sa araw na ito at sa mga susunod na araw pa. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. magwakas sa panalangin. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito sa iyong kabutihan sa amin. Pinupurit, sinasamba po namin kayo, Panginoon. Salamat sa pagkakataon na pinagsama-sama mo kami, Panginoon, sa aming pong pagsamba. Dalangin ko po, Panginoon, na sumama po kayong patuloy sa aming mga pamilya, sa loob ng aming tahanan. Ilayo kami sa anumang kapahamakan. Ingatan, Panginoon, kami at buklorin ang pag-ibig, pagkakaisa, pag-uunawaan. Salamat po, Panginoon, dahil sa amin pong pagsasama-sama,
na ipapahayag po, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kabutihan, at na itataas po, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan. Salamat po sa iyong buktong na anak na si Jesus na nagbigay sa amin ng mga halimbawa na dapat po naming tularan. Samahan mo po kami, Panginoon, sa patnubay ng iyong banal na Espiritu at ingatan kami na patuloy na lumakad sa buhay na mayroong pagtatagumpay. At nawa, Panginoon, sa pamamagitan po ng iyong lingkod ay patuloy na iparanas sa bawat isa sa amin ngayon ang iyong masaganang basbas at pagpapala. Mga minamahal na mga kapatid, mula doon sa kaluwalhatian ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, tanggapin natin ang mayamang pag-ibig ng Ama, ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo, ang kaaliwan, pakikipisan ng banal na Espiritu ang sumaatin, magmula ngayon at magpakailanpaman. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord lift his countenance upon you. And give you peace. And give you peace. And give you peace. And give you peace. The Lord make his face to shine upon you. Gracious unto you, and be gracious. The Lord be gracious.